Miss Catherine Bernardo, abay sino nga ba itong tinutukoy na iniwasan at dinedma ni Miss Catherine sa isang malaking event? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And this time, eto na, pag-usapan po natin ang ilan sa mga nagkalat na balita patungkol kay Miss Catherine Bernardo na talaga naman pinag-uusapan, no? Pero syempre, bago yan, ay magbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo sa comment section. Kasi marami pong mga nagbigay ng kanilang mga comments patungkol kay Miss Catherine. And talagang pinagtanggol at nagbigay po kayo ng inyong mga side comments with regards to this. Unahin po natin ang komento ni Miss Herminia Mangilan. Sabi niya, alam mo Miss Stars, masyado silang inggit kay Catherine kasi sana gusto nila ang idol nila yan ang sumikat ng gusto. Kaya lang, wala silang magagawa dyan. Kapalaran niya ni Catherine. Kaya kahit anong gawin nila, walang makapapigil dyan. Lalo na kung Panginoon ang nagbigay sa kanya ng blessing ni Catherine. Basta ang Panginoon ang gumawa ng nagbigay na walang magagawa ang sino man. Ang mga bashers at yan ay para pasalamatan ni Catherine ang Panginoon kasi siya ang pinili ng Panginoon na makamit ang mga biyaya na binibigay sa kanya. Kaya mabuhay si Catherine at Alden, Miss Stars at iba pa nilang kasamahan na artista na hindi mayabang. Ang mga fans nilang hindi din mayabang kasi wala naman tayong dapat ipagyabang sa mundong ito, lalo na't mayroon tayo lahat bigay ng Panginoon sa atin at dapat nating pasalamatan sa Kanya. Kaya hindi para ipagyabang natin kasi kung gusto niyang kunin yan lahat ng oras, pwede yan. Sabi ni Miss Fritz Pantoja, the comparison is about the attitude. The banding you are mentioning seems just for public not to think otherwise of the real situation. There's a saying, what comes out from the mouth originate from the heart. What she has written is what inside her. Point of view daw niya yan. Sabi po ni Miss Maria Gomez, it's simply an expression of mother's love and admiration for her other child. There's nothing wrong with it. Ang sabi ni Miss Susana, walang comparison. Siyempre siya na unang anak kaya ganun lahat ng anak mahal na magulang, hindi ulit sikat. Sabi ni Miss Maria Gomez, is simply an expression of mother's love and admiration for other childs. There's nothing wrong with it, which is true naman, 'di ba? Kasi syempre kahit ilan po yung anak ni Mama Min, kilala niya yan at saka alam niya at kilala niya isa-isa yung kanyang mga anak. Pero wala naman siyang binanggit na ibang pangalan, 'di ba? Talagang iniintriga lang talaga si Catherine. Sabi ni Sir Renato Sayan, kung susuriin mabuti, walang ibig sabihin si Mama Min or message against Kat. To be honest, message si Mami Min ay heartfelt message. Ito, being the eldest siblings and daughters of Bernardo family, sinabi lang ni Mami Min kung ano ang nararamdaman niya during this birthday. Teen's birthday. Totoo naman na si Teen ang unang nagbigay ng unang kaligayahan na idulot ng pamilya nila bilang being the firstborn. It's unfair naman ikumpara kay Catherine si Teen dahil ba malakas kumita si Catherine, which is tama naman, 'di ba? So eto na kasi pinag-uusapan din kasi kung naalala po ninyo kahapon, ipinost po natin yung celebration ng birthday nung kaate ni Miss Catherine Bernardo. Yun nga naging inintriga pa si Catherine na parang daw nagkaroon ng kino-compare itong si Catherine kay ate Tin niya. And of course, syempre, aside from that, napansin ng mga netizen na hindi daw present or absent daw itong si Catherine Bernardo sa surprise birthday celebration ng kanyang ate. Kung pagbabasihin ng mga video footage sa bahay ni Catherine Bernardo kung saan ginanap ang surprise birthday celebration ng ate niya, mukhang absent ang box office queen. Ipinost ng nanay ni Catherine na si Mami Min sa kanyang IG ang okasyon kung saan mapapanood ang simpleng selebrasyon na hindi na kailangan pang mag-ayos ng mismong may kaarawan. At ang tanong sa pagtitipon, nakapambahay nga lang si Mami Min at pati ang celebrator na si Chrysler. Sa cake candle blowing ay makikita lang na may hawak
na cake ay si Mama Min at ang anak niyang si Chrysler. Maging sa photo op ng buong pamilya ay wala ang presensya ni Catherine. Ang naging instant bisita sa okasyon ay mga co-dancers ng dalagitang si Lexine kasama ang kanila mga magulang. Pero sabi nga ni Mami Min, bigla ang ginawa nilang handaan at maaaring may commitment si Catherine na hindi nito maiwan. Hindi ito ang ni minsang hindi nakasama si Catherine sa ganap ng kanyang pamilya. Hindi madalas nakakasama si Catherine sa family trip abroad kapag siksik ang sked nito para sa trabaho. Samantalang mababasa sa message caption ang sinabi niyang simple party. We managed to pull off simple surprise birthday party for my eldest daughter with the help of at JR Sawata family. Everyone was genuinely happy kahit sobrang limited lang ang time namin to prepare. And shucks, alam mo naman, pag live may mga palpak, but it didn't matter because the joy was there. What it made it extra special was it turned into a mini reunion of the parents and kids who joined the World Hip Hop International Competition. Truly heartwarming moment. Ayan. So, iniintriga kasi na parang hindi nila namataan si Catherine. Alam naman natin na talagang si Catherine po, sa mga ganitong panahon, lalo na't nagtitaping na po siya ng kanyang pinakabagong serye kay James Reid, talagang medyo nagfo-focus po siya doon at lahat ng kanyang ng atensyon niya nandoon kasi parang kapag po kasi si Catherine may mga ganitong ganap, talagang yun lang talaga yung kanyang pinagfo-focusan. Minsan uma-absent siya sa mga malalaki ang ganap, So, aside from that, pinag-usapan din po, ito pong mga party na naganap kasi kung nakikita niyo po sa screen, meron pong inatenan na Tatler Ball anniversary, 24th anniversary ng Tatler Ball kung saan naroon si Catherine. And Catherine Bernardo's wearing a white dress, na talagang napaka-elegante niyang tignan at doon namataan din ang ilan sa mga celebrity, nandun po si Dr. Vicky Bello, andun po yung isang mayamang vlogger na to, yan, nakalimutan ko yung name niya. Nandun po si Chipe Lomino, and of course, nandun din po ang ilan sa mga celebrity like Miss Andrea Brillante. So dahil dito, sabi po ng ilang mga netizen, gumuho daw ang bulwagan ng Tatler Ball sa tindi ng tensyon. Ang Queen of Elegance sa si Catherine Bernardo na siyang itinanghal na Star of the Night dahil sa kanyang nakamamanghang puting gown ay naging sentro ng usap-usapan matapos siyang magbigay ng deadma kay Andrea Brillantes. Sa isang pribadong pagtitipon na puno ng glamour, ang dalawang matibay na paninindigan at the unwavering na social circle, ano ang naging itsura ni Andrea matapos ang matinding pagbaliwala? At ano ang detalye sa likod ng pinakamainit na snub ng taon? So, yun po yung sinasabi dito na nagkaroon daw ng snuban between Andrea Brillantes and Catherine Bernardo sa party. Well, kung nangyari man yan or kung naganap man yan sa party is understandable na kasi hindi naman talaga sila friend, 'di ba? Although, alam naman natin yung naging history ni Catherine at saka ni Andrea kasi si Andrea ang tinuturong third party sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla. So what do you expect? Alangan namang sila doon, mag-arutan silang dalawa, 'di ba? So si Miss Catherine kasi parang kung sino lang talaga yung circle niya, doon lang talaga siya sumasama, 'di ba? During the party, ang kanyang kasama diyan si Dr. Ivy. Silang dalawa talaga yung nakabanding, tapos yung ibang mga celebrities na naroon na kaibigan niya. Pero other than that, wala naman na siyang ibang sinamahan. Pero alam niyo po ba na black news yan, wala pong mga balitang lumabas na patungkol sa naganap na ito, pero iniintriga sila na nagkaroon nga daw ng isnaban sa loob ng party. Well, yun ang kailangan nating malaman if it is really true, kasi ang lawak naman ng party na yan para hindi sila magkita, diba? So, anyways, tingnan na lang natin ang mga susunod na updates with regards to this. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!